Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? May mga tao na parang konting kibot mo lang. Galit agad, parang lahat na lang mali. Mali pag mabagal ka, mali pag tahimik ka, mali pag nagsalita ka. Kahit simpleng tanong mo lang na, kumain ka na ba? Minsan parang kasalanan mo pa kung bakit bad trip siya. At ang hirap doon, lalo na pag mahal mo yung tao. Kasi imbes na lumayo ka, iniintindi mo pa lalo. Minsan iniisip mo, ako ba problema? Sensitive lang ba ako? Baka pagod lang siya. Hanggang sa paulit-ulit na lang nangyayari. Yung bahay na dapat pahingahan mo, nagiging lugar ng kaba. Yung simpleng usapan, parang naglalakad ka sa bubog. Hindi mo alam kung anong salita ang makakapag-trigger na naman ng galit niya. At alam mo, maraming tao ang tahimik lang tungkol dito, lalo na yung nasa edad 25 hanggang 45. Kasi sa totoo lang, hindi biro ang adult life. Pagod sa trabaho, problema sa pera, pressure sa pamilya, responsibilities dito, responsibilities doon. Kaya minsan, may mga taong hindi na marunong humawak ng emosyon nila. Ang problema, yung galit nila, napapasa sa taong pinakamalapit sa kanila. Kaya pag-uusapan natin yan ngayon. Palagi ba siyang galit? Ano ba talaga ang dapat mong gawin? Kasi hindi sapat na intindihin mo na lang. Hindi rin healthy na lagi ka na lang umiiyak sa CR habang iniisip kung saan ka nagkulang. May tamang paraan para harapin ang taong laging galit. Hindi para lumala ang away, kundi para hindi mo rin mawala ang sarili mo sa proseso. At alam mo, may isang bagay na kailangan mong maintindihan agad. Hindi lahat ng galit tungkol sa'yo. Minsan, dala niya yan mula sa trabaho. Minsan pressure, minsan insecurity. Minsan may sugat na hindi niya ma-express kaya galit na lang ang lumalabas. Parang pressure cooker na matagal nang nakasalang. Isang maliit na bagay lang. Sumasabog agad. Pero eto kahit may dahilan ng isang tao para magalit, hindi ibig sabihin okay lang na lagi kanyang nasasaktan. Magkaiba yung naiintindihan mo siya sa inaabuso mo na sarili mo para sa kanya. Kaya ang unang dapat mong gawin kapag palagi siyang galit, huwag mong sabayan agad. Yan ang hirap sa atin minsan Pag tinaasan tayo ng boses, automatic tataas din boses natin. Parang wifi signal ng init ng ulo. Isang galit, kumukonekta agad sa isa pang galit. Tapos maya-maya pareho na kayong naglalabasan ng sama ng loob na wala na sa topic. May kilala ako, simpleng tanong lang ng asawa niya na, nasaan yung susi, nauwi sa wala kang kwenta? Hanggang napunta na sa problema 5 taon na ang nakakaraan. Yung susi hindi na nakita, pero yung respeto na wala. Kaya minsan, ang pinaka-mature na ginagawa ng tao, hindi yung marunong sumagot, kundi yung marunong huminto. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin agad. Kasi pag pareho kayong mainit, walang nakikinig, pareho lang gustong manalo, subukan mo minsan yung tahimik pero firm na approach. Yung tipong, usap tayo mamaya pag kalmado ka na. Hindi yung sarcastic Hindi yung, sige ikaw na kasi gasolina yan sa apoy. Ang goal mo hindi manalo sa argumento. Ang goal mo, maayos ang sitwasyon nang hindi kayo parehong sugatan emotionally. At alam mo nakakatuwa, yung mga taong marunong mag-control ng emosyon nila, sila pa yung tunay na malalakas kasi madaling sumigaw, madaling magdabog. Pero yung kalmado kahit nasasaktan, ibang level yon. Parang puno lang yan. Yung maingay na lata, konting hangin lang bumabagsak. Pero yung matibay na puno, tahimik lang kahit malakas ang bagyo. Ngayon minsan sasabihin mo, paano kung lagi na lang akong tahimik? Paano naman ako? Valid yan. Kasi hindi ibig sabihin na hindi mo sasabihin nararamdaman mo. Ang point lang, piliin mo yung tamang oras. Kasi may mga tao na kapag galit, hindi muna nakikinig. Kahit gaano ka kakorek, parang pader kausap mo. Kaya minsan kailangan mo munang hintayin humupa yung emosyon bago kayo mag-usap ng maayos. At kapag kalmado na siya, dun mo sabihin ng direkta pero mahinahon. Napapansin ko lagi kang galit lately. Hindi kita kaaway. Gusto lang kitang maintindihan. Alam mo minsan yung simpleng linyang yan, mas malakas pa kaysa 10 sermon. Kasi maraming taong galit. Pero ang totoo, pagod lang talaga. Hindi nila alam paano magsabi ng nahihirapan ako. Kaya galit na lang ang lumalabas. Pero eto yung pangalawang mahalagang bagay. Huwag mong gawing personality excuse ang pagiging mainitin ng ulo niya. May mga tao kasi nasasabihin, ganito lang talaga ako. Pasensya ka na mabilis ako magalit. Tapos every week pareho lang ginagawa.
Sigaw, insulto, pananahimik, paninira ng mood ng buong bahay. Hindi porket nasanay ka, ibig sabihin healthy na. Parang sapatos na masikip. Kahit isang taon mo pang isuot yan, masakit pa rin. Nasasanay ka lang. At maraming tao ang nawawala yung self-worth nila. Kasi paulit-ulit nilang kino-convince sarili nila na normal lang yung trato sa kanila. Hindi normal na lagi kang takot magsalita. Hindi normal na nanginginig ka pag narinig mong bumukas yung pinto. Hindi normal na parang kailangan mong i-analyze mood niya araw-araw para lang walang gulo. Relationship man yan, pamilya, katrabaho o kahit kaibigan. Hindi mo trabaho maging emotional punching bag ng ibang tao. Kaya importante rin na matuto kang mag-set ng boundaries. Oo, mahirap yan lalo na pag mahal mo. Kasi feeling mo pag nag-boundary ka, parang nagiging masama kang tao. Pero hindi. Ang boundary hindi yan pader para itulak sila palayo. Para yan pintuan na nagsasabing, hanggang dito lang, respeto naman. Pwede mong sabihin ng maayos, ayoko nang sigawan tayo habang nag-uusap. O kaya, pag galit ka, bigyan muna natin ng space bago pag-usapan. Simple lang pakinggan, pero malaking bagay yan. Kasi tinuturuan mo rin yung tao paano ka itrato. At alam mo minsan, dun mo makikita kung sino talaga may respeto sa'yo. Kasi yung taong willing magbago kahit paunti-unti, makikita mong sinusubukan. Pero yung taong galit na nga lagi, ayaw pang umintindi. Ibang usapan na yon. Kasi ang pagmamahal, hindi lang yan mahal kita pag okay ang mood. Makikita yan kung paano kanya itrato kapag stressed siya, pagod siya, o galit siya. Doon lumalabas ang tunay na karakter ng tao. At minsan kailangan mo ring tanungin sarili mo, ito bang relasyon na to nagbibigay pa ng peace sa buhay ko? O puro anxiety na lang? Kasi habang tumatanda tayo, napapansin natin na sobrang importante ng peace of mind. Dati akala natin drama ang passion. Yung maingay, selosan, iyakan, akala natin love yon. Pero habang tumatagal, marirealize mo, ang totoong pagmamahal minsan tahimik lang. Safe ka. Hindi ka takot. Hindi ka laging kinakabahan. Yung simpleng katahimikan sa tabi ng tamang tao, sobrang gaan sa pakiramdam. At doon mo marirealize na hindi mo kailangan ng taong laging galit para maramdaman na mahalaga ka. Kasi sa totoo lang, maraming tao ang nananatili sa sitwasyong masakit hindi dahil masaya sila, kundi dahil umaasa silang magbabago pa yung tao. At wala namang masama doon. Lahat tayo may moments na gusto nating ilaban yung relasyon, yung samahan, yung pamilya. Lalo na kapag alam mong may mabuti namang side yung tao, yung tipong minsan sweet siya, maalaga, marunong magpatawa. Kaya lang, kapag dumating na naman yung galit niya, parang nabubura lahat. At dyan madalas nalilito ang tao eh. Kasi iniisip mo, mabait naman siya minsan. Pero tanungin mo rin sarili mo, sapat ba yung minsan para matakpan yung paulit-ulit na sakit? Parang cellphone lang yan na basag ang screen. O gumagana pa. Nakakapag-text ka pa, nakakatawag pa. Pero kada hawak mo, may chance kang masugatan. Minsan ganun din ang relasyon sa taong laging galit. Gumagalaw pa kayo together, nakakatawa pa minsan, nakakapag-bonding pa. Pero deep inside, unti-unti ka nang napapagod emotionally. At alam mo yung isa sa pinakamahirap? Yung ikaw na yung nag-a-adjust palagi. Ikaw na lang umiintindi. Ikaw na lang umiiwas. Ikaw na lang tumatahimik. Ikaw na lang nagsusorry kahit hindi mo alam anong kasalanan mo. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi ka na ikaw. Dati madaldal ka, dati masayahin ka, dati confident ka. Ngayon bawat kilos mo may takot na. Parang kailangan mong i-check lagi kung okay ba mood niya bago ka huminga ng maluwag. At hindi dapat ganun. Kasi ang healthy na relasyon, hindi ka pinapaliit, hindi ka pinaparamdam na pabigat ka. Hindi mo kailangang mawala para lang mapanatili yung peace. May isang kwento akong narinig dati tungkol sa mag-asawa na halos araw-araw nag-aaway dahil mainitin ulo nung lalaki. Kahit maliit na bagay, lumalaki. Nung una, iniintindi pa nung babae. Sabi niya, pagod lang siguro. Hanggang sa tumagal, napansin niyang kahit anong bait niya, kahit anong iwas niya sa gulo, may galit pa rin. Isang araw tinanong niya yung asawa niya ng kalmado. Sino ba talaga kalaban mo? Ako ba? O yung buhay na meron ka? Tahimik daw yung lalaki. Kasi minsan, hindi rin alam ng taong laging galit na nadadala na niya lahat ng frustrations niya sa taong pinakamalapit sa kanya. Parang emotional basurahan na lahat ng stress doon tinatapon. Pero hindi ka basurahan. Partner ka, kaibigan ka, tao ka rin na napapagod at nasasaktan. At minsan, kailangan mo ring ipaalala yan sa sarili mo.
Kasi kapag paulit-ulit kang nasisigawan or nasasaktan emotionally, may tendency na maniwala kang deserve mo yon. Na baka kulang ka lang talaga. Na baka kung mas tahimik ka, mas maalaga ka, mas understanding ka, magiging okay din. Pero hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili nila. Importante yan. Oo, pwede mo silang suportahan, pwede mo silang intindihin, pwede mo silang mahalin, pero hindi mo kayang mag-heal para sa kanila. Parang sugat lang yan. Kahit gaano kamahal ng ibang tao yung sugatan, kung ayaw niyang gamutin sarili niya, lalala at lalala yan. Kaya minsan kailangan mo ring tingnan kung may effort ba talaga siyang magbago. Kasi magkaiba yung sorry sa nagbabago. May mga taong magaling humingi ng tawad, pero paulit-ulit pa rin yung ginagawa. At alam mo kung bakit delikado yon? Kasi nasasanay ka sa cycle. Galit, away, sorry, sweet, tapos repeat. Parang roller coaster na nakakapagod sakyan, nakakahilo emotionally, at minsan ang pinakamahirap na desisyon, hindi yung umalis, kundi yung tanggapin na hindi mo na kayang isave ang isang tao na ayaw iligtas ang sarili niya. Pero bago ka umabot doon, importante rin na matutunan mong alagaan yung sarili mong emotional state. Kasi kapag lagi kang exposed sa galit, unti-unti kang nagiging defensive kahit wala namang away. Minsan pati simpleng tono, ino-overthink mo na. Kahit chat na okay, iniisip mo may problema at nakakapagod mabuhay ng laging naka-survival mode. Kaya humanap ka rin ng space para sa sarili mo. Maglakad ka, makinig ka ng music, makipagkwentuhan ka sa taong nagpapatawa sa'yo, magdasal ka, huminga ka. Hindi selfish ang magpahinga emotionally. May mga tao kasi na sobrang sanay maging taga-ayos ng problema ng iba. Nakakalimutan na nilang sila rin pala. Kailangan din ng pahinga. At kung mapapansin mo, yung mga taong tahimik at kalmado, hindi dahil wala silang problema, madalas sila pa yung maraming pinagdaanan. Natutunan lang nila na hindi lahat ng emosyon kailangang ibuhos sa ibang tao. Kasi maturity is not about never getting angry. Normal lang magalit. Tao tayo eh. Ang tunay na maturity, marunong kang magalit ng hindi nananakit. At malaking difference yon. Pwede kayong hindi magkasundo ng hindi nagsisigawan. Pwede kayong magtampo ng hindi nang iinsulto. Pwede kayong mapagod ng hindi nang dadamay. Yan yung klase ng emotional control na sobrang rare ngayon. Kaya kung may partner o taong marunong makipag-usap ng maayos kahit galit siya, pahalagahan mo yon. Hindi perfect yon pero marunong rumespeto. At kung ikaw naman yung taong mabilis magalit minsan, hindi rin ito para i-judge ka. Baka kasi marami ka ring dala. Baka matagal ka ng pagod. Baka hindi mo lang napapansin na yung stress mo tumatama na sa ibang tao. At ang magandang bagay doon, pwede mo pang baguhin. Hindi nakakabawas ng pride ang matutong huminga muna bago magsalita. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pag-amin na pasensya na, mali ako. Sa totoo lang, mas matapang pa nga yung taong marunong magkontrol ng sarili niya kaysa sa taong laging sumasabog. Kasi madaling maging galit. Pero mahirap maging mahinahon sa mundong magulo. At minsan ang totoong strength, tahimik lang. Tahimik pero matatag. Yung tipong hindi mo kailangang manigaw para marinig. Hindi mo kailangang manakit para mapatunayan na nasasaktan ka rin. Kasi habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi pala lahat ng laban kailangang palakasan ng boses. Minsan ang tunay na wisdom, nasa paraan ng paghawak mo sa emosyon mo. At alam mo, may mga tao talagang lumaki sa environment na puro sigawan. Kaya para sa kanila, normal lang yon. Akala nila kapag galit ka, kailangan malakas ka. Kailangan intimidating ka. Kailangan may natatakot sa'yo para may respeto. Pero ang totoo, ang respeto na galing sa takot, pansamantala lang yan. Ibang klase yung respeto na galing sa kabaitan, consistency at emotional maturity. Kaya kung may taong laging galit sa buhay mo, minsan magandang tanungin mo rin sarili mo. Ano ba talaga ang tinuturo sa akin ng sitwasyong to? Kasi hindi lahat ng tao sa buhay natin nandyan para manatili. Yung iba nandyan para turuan tayo ng boundaries. Yung iba tinuturuan tayo paano mas mahalin sarili natin. At yung iba naman, pinapakita sa atin kung anong klaseng treatment ang hindi na natin dapat tanggapin. Masakit minsan yung realization na yon, lalo na kapag mahal mo talaga yung tao. Kasi aminin natin, hindi naman basta-basta nawawala ang pagmamahal. Kahit nasasaktan ka na minsan, may part pa rin sa'yo na umaasang babalik yung dating version niya. Yung mas sweet, yung mas kalmado, yung taong una mong minahal. Pero habang hinihintay mong bumalik yung dating siya,
Huwag mong kalimutan alagaan yung present version mo. Kasi baka kakaintindi mo sa kanya, ikaw naman yung maubos. At ang hirap nung ubos ka na emotionally. Yung kahit tahimik ka, pagod na pagod ka pa rin. Yung parang wala ka ng energy makipag-usap. Wala ka ng gana sa mga bagay na dati nagpapasaya sa'yo. Hindi biro ang emotional stress. Kahit hindi ka sinasaktan physically, kapag araw-araw kang na-stress, naapektuhan din katawan mo. Hirap matulog, overthinking, pagod, kahit kakagising lang. Minsan pati confidence mo nawawala. Kaya please lang, huwag mong baliwalain yung nararamdaman mo. Hindi ka OA dahil nasasaktan ka. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. At hindi mo kailangang i-justify palagi kung bakit gusto mo ng respeto at katahimikan. Basic need yun ng bawat tao. At alam mo, minsan ang pinakaunang sign na kailangan mo nang seryosohin yung sitwasyon. Kapag mas natatakot ka na kaysa masaya. Kapag mas nangingibabaw na yung kaba kaysa comfort. Kapag mas madalas ka nang umiiyak kaysa tumawa. Kapag pakiramdam mo kailangan mong baguhin buong pagkatao mo para lang hindi siya magalit. Hindi na healthy yon. Kasi ang tamang tao, tutulungan kang maging better version ng sarili mo. Hindi yung unti-unti kang binubura. At oo, walang perfect na relasyon. Lahat nag-aaway. Lahat may bad days. Pero malaking difference yung may problema kayo sa ikaw na lang lagi ang nasasaktan. Importante yung mutual effort. Yung marunong kayong parehong makinig, parehong magpakumbaba, parehong umamin kapag mali. Kasi hindi pwedeng isang tao lang palagi ang umiintindi habang yung isa, kampante na lang na, tatanggapin mo naman ako. Hindi excuse ang love para mawalan ng accountability. Nasasaktan na ako. Hindi na healthy para sa akin yung paraan ng pagtrato mo. Gusto kong maayos tayo pero hindi pwedeng puro galit na lang. Ang hirap sabihin ng mga linyang yan minsan, lalo na kung sanay kang manahimik. Pero alam mo, nakakalaya rin kapag natuto kang ipagtanggol yung peace mo. Kasi walang ibang gagawa nun para sa'yo kundi ikaw. At kung sakaling dumating sa point na kailangan mong lumayo para protektahan sarili mo, hindi ibig sabihin nun wala ka ng pagmamahal. Minsan nga, kaya ka lumalayo kasi ubos na ubos ka na. Parang halaman lang yan. Hindi sapat na mahal mo yung halaman. Kailangan mo rin diligan, alagaan, ilagay sa tamang environment. Kasi kahit gaano kaganda yung halaman, kung araw-araw mo namang binabato o pinapabayaan, malalanta talaga. Ganon din ang tao. Lalayo ang loob, mapapagod, mananahimik. Hanggang sa isang araw wala nang gana. Kaya habang may chance pa, matutong mag-usap ng maayos. Matutong makinig hindi para sumagot, kundi para umintindi. At matutong magpahinga kapag emosyon na ang nagsasalita. Kasi minsan isang malumanay na usapan lang ang kulang. Hindi sigaw. Hindi pride, hindi panunumbat, at para sa'yo na matagal nang nagdadala ng mabigat na pakiramdam dahil sa taong laging galit, gusto kong tandaan mo to. Hindi mo kailangang mawala ang sarili mo para lang mahalin ng iba. You deserve peace, you deserve respect, you deserve a relationship, pamilya, o samahan na hindi puro takot at tensyon ang dala. At higit sa lahat, deserve mong maramdaman na safe kang maging sarili mo. Kaya kung may natutunan ka dito, i-share mo rin sa comments yung experience mo. Maraming tao ang tahimik na lumalaban sa ganitong sitwasyon at minsan malaking tulong na malaman nilang hindi sila nag-iisa. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa relationships, self-worth, peace of mind at pag-grow bilang tao, mag-like ka lang at mag-subscribe. Dito lang tayo, parang tropang nagkakape habang pinag-uusapan yung mga bagay na minsan mahirap sabihin pero kailangan marinig. At tandaan mo, hindi man laging madali ang buhay, mas gumagaan ang lahat kapag natutunan mong piliin ang kapayapaan kaysa paulit-ulit na gulo. Protect your heart, protect your peace, at huwag mong kalimutang alagaan yung taong matagal mo nang kinakalimutan, ang sarili mo.